Dito na po tayo sa ating pong C4, Discipleship GGM. At dito po sa C4, Character of Discipler. Dito po ay ang ating pong pag-usapan ay ano ba ang character ng isang discipler. Siya po ay converted, born again. Okay? Converted life. At ito po ay mababasa natin sa Romans 16:5-6. Sabi po rito, greet also the church that meets at their house. Greet my dear friend Epenetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. Kaya yan po ay binanggit mismo ang salitang convert. At pag sinabing convert po ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon at handang talagang sumunod. And dahil yun ang iyong pagtalaga sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng pagbabago. Dahil ang convert nga probably ang pinakaunang pagbabago ay yung kaalaman tungkol sa tayo ay makasalanan, okay? Na akala natin tama yung ating ginagawa at ngayon ay nagsisisi tayo at nalaman din natin na ang makakatulong sa atin ay si Jesus. Kaya tayo nanampalataya sa Panginoon Jesus at tutulungan niya tayo. Kaya yan po ang convert at sinasamba na ang Panginoon Jesus. At ang salita ng Diyos sa panahon natin ay binabasa. Yan po ang isang convert. At yan po ang katangian ng isang discipler. Yan ang una niya dapat karanasan. Sumunod ay holy living. Ang pagiging matuwid ang buhay. Tama ang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. At dito mababasa natin sa Romans 12:1-2, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Kaya dito sa talatang ito na binanggit ni Pablo, ay maliwanag po na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. At ito raw ang nakakabigay ng saya sa Diyos. Kaya, of course, kung ikay tumanggap sa Panginoon, dapat pasayahin mo naman ang Diyos. Dahil minahal ka rin niya, binigay niya kanyang bugtong na anak, at sa Jesus mismo, binigay niya kanyang sarili, namatay siya sa Kalbaryo. Kaya dapat lang tayo ay sumunod sa ating Panginoon. At ang kanyang pinapagawa sa atin ay laging ikaluwalhati sa Diyos at ito ay mabuti para sa atin at ang tawag nito ay kabanalan. Kaya yan po at ito po ay ang ating pagsamba sa Diyos pag namuhay tayo ng may kabanalan. Kaya yan po ang isa pang katotohanan tungkol sa character of a discipler. Sumunod pa, advancing in learning. Bakit? Kailangan kung isa kang discipler, dapat ay hangarin mo ay matuto. Talagang ikaw ay lumago. Dahil may tuturuan ka meron kang alagaan. Kaya ang mga discipler ay talagang alam na nila ang dapat nilang ituturo. Kaya mababasa natin sa Hebrews 6:1-3, therefore let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death, and of faith in God, instruction about baptisms, the laying of hands, and the resurrection of the dead, and eternal judgment. Kaya dito po nakikita natin na maraming items ang binanggit ng writer of the book of Hebrews na mga kaalaman ng isang Kristiyano. At ang sabi niya ay dapat daw tayo ay lumago. Kailangan ay umusad tayo, humakbang tayo na tayo ay palago, hindi pa atras, At yan po ang isang discipler na talagang he go on to maturity. Kaya advancing in learning, yan po ang isa pang katangian ng discipler. Sumunod, isa pa, revived spirit
Spirit-filled life. Kaya bilang discipler, kailangan buhay na buhay ang iyong espiritu. Tandaan natin, mayroon tayong spirit, soul, and body. Well, ang ating spirit ay napakahalaga yan na yan ay alive na alive. Of course, when you accept Jesus Christ, yung espiritu na nasa atin ay hindi napatay. Minsan tawag ng Panginoon Jesus, dead spirit, yung mga hindi nanampalatay sa Kanya. Ibig sabihin, hiwalay sa Kanya at walang kabuhay-buhay ang mga ganong klaseng espiritu ng tao na wala sa Diyos. But tayo ay nasa Diyos, ay dapat revive, motivated na talagang ating napapasunod ang ating kaluluwa na magbigay halaga sa salita ng Diyos, at ang ating katawan ay, ang ating kahinaan ay napagtatagumpayan. Kaya yan po ang revived spirit-filled life. At dito sa Gawa 4:31, sabi dito, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Kaya nakita natin na nagkaroon ng panibago o kaiba-ibang kalagayan ang mga mananampalataya nung sila'y napuspos ng Espiritu Santo. They become bold, naging matapang sila sa kanilang paglilingkod sa pagsasalita ukol sa mga turo ng Panginoon Jesus. Kaya yan po, revive and spirit-filled life, yan ay isa pa sa mga character of a discipler. Dapat talagang buhay na buhay ka bilang isang discipler. At siguro mga tanong natin, paano ba ako maging buhay na buhay? Well, matuloy kang mag-devotion, manalangin, at sambahin mo ang Panginoon, awitan mo siya. And the Holy Spirit would work in your spirit para ito ay lalong ma-refresh at lalong ma-motivate. Tandaan natin, we have a share of the activity. Hindi pwedeng ang Holy Spirit lang ang kikilos para bigyan tayo ng lakas at magaling. Kailangan din tayo ay maghakbang din tayo na talaga tayo ay ibig magkaroon ng kainitan at talagang buhay na pakikipag niig sa Espiritu Santo, yung ikaw ay nakikisama na sumusunod sa Espiritu Santo, and that is our part na kailangan we are open to be used by the Holy Spirit. Kaya yan po, revived spirit-filled life. Sumunod pa, approachable look. Wow, ano ito? Ibig sabihin, hindi pwedeng ikaw ay hindi maganda ang iyong postura sa iyong dinidiscipler. Kailan naman ay maganda ang kanyang nakikita sa iyo. Ikaw ay handa, ikaw ay talagang well-groomed, ang sabi nga nila. Ikaw ay talagang excited na ma-share mo ang salita, magbango ka, mahalaga yun. Dahil pag tayo ay medyo may amoy, pag meron tayong mga bagay na parang hadlang sa tao, na ilalayuan tayo, ay hindi maganda yon. Kailangan ay approachable look tayo. And sabi nito sa Luke 7:34 and 35, the Son of Man came eating and drinking, and you say, here's a glutton, a drunkard, a friend of tax collectors and sinners, but wisdom proves right by all her children. Anong ibig iparating sa talatang ito? Ng ating mahal na Panginoon ay talagang attractive siya sa mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos, nangangailangan ng payo, nangangailangan ng pagliligtas. Kaya kaibigan siya ng mga makasalanan, mga taong talagang naliligaw, at talagang siya po ay talagang ginampanan niya ito. Ito nga ay nabanggit ito ay hinambing doon kay John the Baptist. Si John the Baptist, nilalayuan niya ang mga tao, pero si Jesus hindi. Lalo siyang lumalapit sa tao at ginagawa niya lahat so that he would be approachable to the people. Kaya yan po ang isang katotohanan. At kahit na medyo critical yung kanyang ginagawa, friend of sinners and tax collectors, ayan po ang mga sinners nung araw na hinusgahan, ang ating pong Panginoon ay hindi naman nagkakamali. At sabi nga sa dulo, but wisdom is proved right by all her children. Kaya ibig sabihin, ang Diyos alam niya at na ang ginagawa ng mahal na Panginoon ay talagang tama lamang. Kahit yung iba ay parang tingin nila ay hindi maganda dahil ang kaibigan ng mga makasalanan. Tayo ay dapat approachable
sa mga taong nangangailangan ng kalinga. Kaya tayo ay discipler. At isa pa, Christ-like. Kailangan mag-asal Kristo tayo. Okay? Kung ano yung mabubuting nagagawa ng Panginoon ay nawa magampanan din natin. Matulad tayo sa kanyang karakter, sa kanyang katangian. Kaya sabi sa 1 Corinthians 4:16 and 17, therefore I urge you to imitate me. Si Pablo nangangamon siya. Imitate me, for this reason I am sending you Timothy, my son, whom I love, whom is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. Kaya makikita natin na ang ating kapatid na Pablo, na siya po ay talagang naniniwala na nagampanan niya ang maging tulad ni Kristo. Ang kanyang pamumuhay ay talagang pinagmamalaki niya. Kaya sabi niya ay nagpasalamat siya kay Timoteo dahil si Timoteo inilalahad niya ang patutuo ni Pablo tungkol sa kanyang pamumuhay. At sabi nga ni Pablo, gayahin siya. Ganun ka Christ-like si Pablo. Meron pang isang talata, follow me as I follow Christ. Kaya ganun po ang ating character bilang discipler. Sumunod pa, train to lead. Kaya hindi pwedeng ikaw ay matalino lang pero you are not leading people. Ikaw ay nag-train, ikaw ay mismong gumagawa ng mga paraan na ikaw ay maging magaling, lumago. Okay? Nag-ensayo ka, lahat gagawin mo ay upang ikaw ay maging epektibo na manguna sa mga tao. At sabi sa 1 Timothy 4:6 and 7, if you point these things out to the brothers, you will be good minister of Christ Jesus, brought up in the truth of the faith and of the good teaching that you have followed. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourselves to be godly. Kaya yan po, nabanggit na we need to train ourselves. At tandaan natin, this is a pastoral epistle. At si Pablo ay pinapayuhan niya ang isang pastor na kailangan ay masipag sa paghinsayo sa mga bagay na makalangit, maka-Diyos na gawain upang maging epektibo. And that is a discipler. Trained to lead. At isa pa, educate and encourage the lost. Kaya, kailangan ay tayo ay kung may pagkakataon, mag-aral para lalo pang makaalam sa mga maraming bagay. To be educated. Dahil minsan ang ating mga kausap ay talaga namang maraming tanong. Ang mga kausap natin ay talagang gusto nilang malaman pang iba pang mga katotohanan. And we have to be prepared for these people. If we want to care people, nangangalaga tayo, kailangan ay handa tayo. Okay? Kaya sabi dito sa Gawa 4:13, 14, now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. Kaya yung pong talatang iyan ay maraming mga taong bumabasa, akala nila ang mga apostol ay talagang gano'n na lamang na hindi nag-aral. Hindi nila naisip na yung dulo ng talata, sinabi, they recognize them that as have been with Jesus. Tandaan natin si Jesus ay rabbi, teacher siya. Kaya itong mga apostol na ito natuto kay Jesus. Hindi sila nakapag-aral ng mga formal doon sa Israel. Ang meron lang sila yung elementary nila, maganda naman, pero yung kanilang magbabachelor or magiging parang college, si Jesus mismo ang nag-train sa kanila 3.5 years. That's why the verse said, they recognize them as having been with Jesus. Kaya yan po, na ang mga alagad na ito, na tinrain ng Panginoon, bilang discipler, ay talaga namang educated, okay, and encourage the lost. Yan po ang kanilang character. They want na sila ma-educate at the same time as an encourage, they are want to encourage the lost people. Okay? Kaya yan po ang isang katangian ng discipler. At ang panghuli, reproduce leaders.
Kailangan ang objective ng lahat ng isang discipler, wala na siyang ibang panalangin kundi ang kanyang mga inalagaan ay magiging leader. Yun ang kanyang prayer talaga. Of course, only God knows sino talaga yung mga magiging discipler din at magiging pastor pa nga ang dulo ng iba eh. Bilang ang iba siguro doktor na pastor pa, engineer na pastor pa, or really full-time as pastor. Walang masama doon. Ang mahalaga dito, ang kalooban ng Diyos. At sabi niya dito sa John 15:8, My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Kaya nakita natin, kailangan mamunga tayo, mag-multiply tayo. And well, sabi ng iba ay ang tinutukoy daw ditong bearing fruit is our character. Well, if you have a good character, magandang iyong ugali, magandang iyong patutuo, ay talaga namang magkaroon ka ng followings. Maraming susunod sa iyo at makikinig sa iyo, of course. Hindi lang pwedeng sunod-sunod lang, wala kang sasabihin. Kaya kailangan trained ka magsalita. May alam ka sa kanyang salita at yun na nga, ikaw ay discipler. Okay? And pag natuto yung kausap mo, meron ka ng dagdag na bunga, parang Timoteo mo sa iyong pananampalataya. Kaya yan po, you made them as a disciples, learner, at ikaw yung magtuturo and you would reproduce like you. Magiging tulad sila sa iyo na magaling din na mga laga ng kapwa disciples. Kaya dito sa Matthew 28:19-20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan na po. Make them disciples. Kaya make disciples. Metetes nga ang Greek word niyan. Ang ibig sabihin, learner. Kaya, bakit mo sila tinuturuan? Because someday, when they have finished all the teachings na nakiniwala ka na sila'y lalago, ay asahan mo. Baka maging tulad sila ng iyong galing at maging discipler din sila sa ibang tao. Kaya napakalaga na maging discipler. Yan lamang po ang paraan upang lalo pang dumami ang mga naglilingkod. Hindi lahat pastor, but we might be a good discipler. Pero alam natin, hindi rin lahat ay ganun kagaling mag-disciple, ano? Pero ang mahalaga dito, simulan natin mag-alaga at baka yung ating inaalagaan maging tulad natin kasing galing at dahil yun naman talaga ang gusto natin mangyari na makareproduce ng leaders pa para sa church. Kaya yun po ang ating character of a discipler. Kaya yan po, character of a discipler, converted, born again, ang life niya, holy living, and not only holy living, advancing in learning, natututo, revived spirit-filled life, buhay na buhay ang kanyang espiritu, approachable look, talagang maraming gustong lumapit at gusto makinig sa kanya, and Christ-like, talagang kitang-kita, parang si Jesus, in person ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangkalinga sa mga dinidisciple niya. Trained to lead, talagang nangunguna, hindi nasa likod, nauuna, at inaakay ang kanyang mga disciples. Educate and encourage the lost. Tandaan natin, bakit tayo educate? Okay, educated because we want to encourage the lost. Then, reproduce leaders, talagang dapat ay maraming maging katulad natin na mga ngalaga rin ng mga disipulo. Kaya dahil sabi ng Biblia, go and make disciples. Kaya yan po ang character of a disciple.